Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kakampi Network News. Ariel Quirubin, Luis David Singson, Benjamin Abalos, Jesus Henlo, Paulo Aquino, Norberto Gonzales, Asiniba Panday Manggayok Bistadong personalidad. Mientras tanto, ang mga party list group man abot sa 50. Suma total, sumirikat na sa 127 senatorial aspirant at 137 party list ang nag-file sa Comelec unkan na Oktubre 1 ang inotnal daw kang COC filing. Nakatalaan magsumpa naman sa hampangan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit na Martes, Oktubre 8 bilang basunod na Secretary kan Department of the Interior Local Government, si Cavite Governor John Vic Rimulya. Ang sinambit ng pag-designar sa saya, kinumpirmar kan tugang kaning si Justice Secretary Jesus Rimulya. Dagdag pa ni Rimulya, makatabang ang tugang sa pagpapakaray kan sistema kang hustisya sa nasyon. Patandaan nagdibitir sa pwesto si DILG Secretary Binor Abalos uliman sa pagdalagang kani sa pagkasenador. Uli kani, dagos naman na binawi ni Rimulya ang sayang certificate of candidacy para sa liwat na pagdalagan bilang gobernador duman sa probinsya kang Cavite. Inalok ka mga senador ang Commission on Elections na ipautumtulos ang kinakaipuan na lakdang para madiskwalipikar sa pagkandidato sa 2025 elections sa anumang posisyon sa gobyerno si dismiss Mayor Alice Go. Sigun ki Senador Sherwin Gatchalian, ada report na plano ni Go Aping o Alice Go na dumalagan sa public office sarong porsadong pag-urbar para minuson ang lay sa Pilipinas. Tinawando man ni Gatchalian na inapormaran kang Comelec ang rekomendasyon kan sa Indang Law Department na aksyonan ang pagbalga ni Go sa Ombudsman Election Code daraman kan misrepresentation o pagputik partikularmente sa pagbibistuhan asin nationality kainin. Tinawandong pagkasenador malinaw sa lay na bawal dumanagan sa anumang posisyon sa gobyerno ang sarong dayuan. Mientras tanto, sinabi man ni Senador Risa Ontiveros na pwedeng baragdagan ng kasong perjury ang krimen na kinakahampang ni Go oras na magsunod siya kan sayang certificate of candidacy. Tinawando ni Ontiveros ang pagkasangat ng COC sarong sinumpa na dokumento asin sarong na naman ining pagputik kung sisimbago ni Go ang sayang COC asin idideklara ang sarili bilang sarong Pilipino. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:10 oras ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang details ka mga bareta niya itong ngunyan, formal na managsangat kan sa kandidatura para sa pagiging senador si outgoing Department of the Interior Local Government Secretary Binor Abalos Jr. Banang kaning nagsubitir kan sa kandidatura sa Manila Hotel 10 City. Ang mga magurang kanina sila incumbent Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr. Asinagum na si Vice Mayor Carmelita Abalos. Nagdalaga rin sa partido ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nagtutubo din na sa sayo magayon na track record, iyuan na madarasaya duman sa Senado. Mientras tanto, mga tugang, sa ibang bareta, siniguro kan Department of Justice na makikipag-coordinar na ini sa foreign counterparts na kaning masusog si Dalia Pastor ang suspect sa pagadan sa mismong agumkaning si Inso Pastor, bistadong race car driver. Ipinahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na daini na paparampason ang report na nagtatago na ini sa Indonesia, Malaysia si Pastor. Erot naman nagdesisyon ng Korte Suprema
buhayong girari ang arrest warrant as in hold departure order laban kay Dalia bilang co-conspirator sa pagadan sa sayang agom, matandaan kan 2014. Nakaparada sa kanto kan Visayas Avenue asing Congressional Avenue ang truck ni Inzo kan duluko nini kan sanong lalaki asin pig para baril. Kabali sa kilasuan, Yusida Police Officer 2 Edgar Angel na nagsirbing gunman asin Domingo de Guzman III asin Dalia bilang mga mastermind. Anday pagtrayumpo ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang kini-question na paggastos ganin sa pundo kang Office of the Vice President as in Department of Education ang nahiling na rason ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipi kan Zamboanga City na pagburusok kan sayang rating. Ang pahig ni Dalipi may koneksyon sa resulta kang survey kang Stratbase Incorporated na ginibo ka ng 31 na Setyembre kung saan nagpara daros-dos sa 29% ang nako ni Vice President Duterte, halos at 45% kang Hulyo o nagbaba din 16%. Sinabi ni Dalipi na ang porsyento ka mga nagsimbag na may halangkaw na kumpiyansa kay Duterte naghurusman sa 10% na lalong nagdudo sa dakula kang pagbagsakan sa iyang kasikatan. Nagutubod pa si Dalipi na ang paragos na pag-iwas ni Vice President Duterte na hampangon na mga akusasyon kan subot irregularidad sa OVP asin sa sayang panahon bilang sekretary kan DepEd sa mga pagdangog kang Kongreso nagdala ning pagkadara na kulang kawaran ng kumpiyansa kang publiko sa saya bilang sarong ilhidong opisyal. Ipinahayag pa ni Dalipi na ini ang pinakadakulang pagbagsak sa rating sa lado ka mga nanginot na opisyal kan gobyerno kan Pilipinas. Ipinapahilim pa sa survey ang dakulang paggaba kang kumpiyansa ka mga kababaihan kay Duterte na nagkurus sa 22% halis sa 50% kang Hunyo asin naging 28% kaning Setyembre, mentras ang mga kalalakian buminagsakman ning 10%. Alas 5:13 ang oras ngunyan. Ang tabianan po at yan ang mga report magalis sa mga pagkiriban niyato sa lawas. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal, dagos na magdimitir sa sayang pwesto bilang chairman kang Civil Service Commission si Chairperson Carlo Nograles. Sa sayang surat na may petsang Oktubre 7, nagparam si Nograles kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dipisi na desisyon subot ang sayang paghali uli sa laog din 2 taon na pagsiserbi naging produktibo asim pano ning inspirasyon ang sayang paninirbiyan. Ipinahayag ni Nograles na nasarong onra na makapagserbi sa namanwaan tanganing itulod ang moral, integridad asin kortesiya sa serbisyo publiko. Dadrahon subot kani ang eksperyensya sa sayang mga ninuno sa Davao asin ipapautob ang mga nanodan na leksyon sa sayang paiging pamayo kan komisyon. Pagkung malinaw kung si Nograles madalagan sa pabuto na eleksyon. Minutos mga tuga makalampas ang oras na alas 5 nin pagaga. Kakampi Network News. Network News. Mga barata halin mula sa lawas. Mga napunan na programa sa Manuang Libanan Camarines Sur, ipapadagos manggiraray ni Alcalde Jess Camara. Baretang yan halik kay Mike Rabito. Mike, go ahead. Mayo. Sunod ka sa indang mga sertipiko de kandidatura kan uminaging simana sa opisina kan Commission on Election dyan sa Banuan kan Libmanan. Sinabi kan opisyal na igwa nin mga darakulang mga pamilya ang nakipag-ulay na sa iya iyan tanganing magpahayag o magtaok nin suporta sa iyang liderato. Sinabi man kan alkalde na ipiga promesa niya sa nasambit ng mga personalidad na biristadong intero dyan sa Banuan kan Libmanan na kung ano ang napo na niyang programa iyan ipagpapadagos na para sa progreso asin pag-uswag kan Banuan nin Libmanan, Camarines Sur. Pinangako ko po sa inda na kung ano na po nan kan Jess Camara po sa tabang ni Congressman Elre and Governor Luigi na nakuha po na achievement kan Libmanan, ipagpapadagos po yan, dahil kita mabago and dahil taputulon po ang momentum kan Banuan ng Libmanan.
parte kan naging magapahayag ni Mayor Jess Camara kanini ang makaulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi Mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa roban incumbent na Sangguniang Kabataan Chairman sa Siyudad Caraga, nag-file kansa yung Certificate of Candidacy sa magdaragan bilang konsyal kan Naga. Bareta halik yung Baiko Garcia. Igwa naman ng sarong Sangguniang Kabataan Chairman sa Siyudad Caraga nag-file kan sa iyang Certificate of Candidacy bilang City Councilor. Si Christopher Ken Mendoza o mas bistado sa CK Mendoza, ang SK Chairman kan Barangay San Isidro. Siya sarong sales executive sa sarong car company, law student asin miyembro kang LGBT. Sa opisyal na pahay ni Siki, pinili niya magkandidato huli sa kagustuhan kay ni magkaigwaning representasyon ang LGBTQ plus community asin sa ropang jóvenes sa Sangguniang Panglungsod. Marumduman mga tugang na igwa ng sinunad na lokal na ley. Sa Naga, katakod digdi ang City Ordinance Number 2019-024 o ang Anti-Sogi Discrimination na pinadrinoan ni Councilor Lito de Rosario. Dahil naman sinabi ni Siki kan sa iyang komento sa eksistidong ordinansa o kung kaya man, sisay ang riribayan kani sa representasyon kang LGBT kung ugwaman. Si CK Mendoza, iyo pa lang ang incumbent SK official na nag-file kang COC sa Siyudad Caraga para sa 2025 midterm elections. Dagdag na barata sa Lado Lokalin po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Thank you, Maiko, kasi mong report hali dyan sa luwas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:18. Iba pa mga bareta ko dyan sa Lado Nasyonal. Nasusugna kan Philippine National Police ang duwang persons of interest sa pagkadaan sa mga gum na online sealer mentras sa lunad nga sa ilang pick-up truck sa Mexico, Pampanga kan nagtalikod na Oktubre 4. Sigun kay Philippine National Police Public Information Office, Chief Police Brigadier General Jean Fardo, iguraman silang kaput na testigo na nakapagtukdo sa backrider na iyong bumilalil asin nakagadan sa babaeng biktima. Sa inisyal na investigasyon, igwang kasumpungan na magagong sa Sarong Mall sa Pampanga, nasa ida subot na business partner. Mentras pasirigo ng mga biktima sa Mexico, Pampanga, dumarasin na pinagbaradil kan riding in tandem na suspect. Sigun sa mga testigo, asin basado sa mga nakalap na CCTV footage kan pulisya, sinundan ang bihikulo kan mga biktima magpun sa Angeles, Pampanga. Nagsapo rin sarong tama ng balas kang baril ang lalaking biktima sa sayang kilikili asin nagluwas sa daghan mientras tantong ang babaeng biktima man nagsapo rin tulong tama ng balas sa sayang braso asin saro sa sayang kilikili kung sain parehong kalibre 45 pistola ang ginamit na baril sa mga biktima. Masurte manakasalbar ang aki kang biktima na 6 anyos asin pamangkin na 14 anyos. Iniling na motibo kang pulisya sa krimen ang negosyo asin personal na iriwal. Sa kunyan, igwa ng binilog na Special Investigation Task Group na yuan matutok sa investigasyon kan sinambit ng kaso. Kakampi Network News. Network News. Formal naman nagsurad kan sa iyang Certificate of Candidacy bilang alkalde kan Davao City si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kay barang kani ang akin na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte layo ang sayang maging running mate. Nagpasiring ang magama sarong oras bago ang cut-off kan magabot ang dating Presidente sa Commission on Elections Davao District Office. Binati kani ang sayang mga supporters sa Magsaysay Park kung saan nakatindog ang Comelec Office. Kasabay man kani nagsunod naman ning kandidatura o nagsangat man ang mga kandidato kang hugpong sa tawong lungsod ang political party na pigtutulod kan dating presidente. Ibinahay kan dating presidente na gusto niyang magserbi giraray asin sisiguruho na magiging magayon ang Davao ngunyan kumpara ka nagtarikod na mga panahon. Erot kani, nagsunod naman kasing liwat na pagkandidato bilang representante kan Primer Distrito kan Davao si Paulo Duterte. Mientras tanto nga akiman ni Congressman Paulo Duterte na si Omar Duterte, madalagan man bilang kongresista kan ikadawang distrito kan Davao. Puros na sanad Duterte, Davao. Network News. Network News. Kaya ba ko naman yung bago, dawas na probinsya eh. Kaya anong
anong kusugan political dynasty bayo day kaya kasi mga magibo kan lay kontra o para mag kontra political dynasty magmiyembro kan political dynasty. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalles ng mga baratan dyan ngunyan kasabay kang kasagsagan kan pagpa-file ng kandidatura para sa 2025 national as in local election sa Manila Hotel 10 City. Si dating Caloocan City 2nd District Congressman Igay Irese nagpiling ni nagkaper ng dokumentos na nagpapatunay na tinugutan kang Commission on Elections na maloko sinda sa linaog na kontrata sa Miro System. Hindi matapos madiskubre na nasa ibang pangaran palan ang local service provider na St. Timothy Construction Corporation nakabali sa joint venture kan Miro. Pinabando ni Irise na sa pagbali pa lang kan Miro System sa bidding nanloko na sinda alagad pinabayaan sa nainig kang Comelec. Paliwanag pa kan dating kongresista. Pinawithdraw ni Comelec Chairman George Irwin Garcia ang local provider tanganing Daily Masirip lalo na nagluluwas na dami sa naban ang St. Timothy kan ibang kumpanya. Ipinahayag pa kang kongresista preparadong sangkatan ni Irise si Garcia ng impeachment kung sain nangapunan siya sa Kongreso na imbisigan ang anomalya sa sistema kang Comelec. Mahasumitin naman siya ng kadagdagan ng manifestation sa Korte Suprema para makumbinsir ang mga maestrado kung tanong kay Puan Kansilaron ang kontrata kan Comelec sa Miro. Naging testigo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati naman South Korean President Yoon Suk Yeol sa Palasyo Malacanang sa pirmahan ning anom na kasunduan na lalong mapapusog sa relasyon kan Pilipinas sa Sinban, South Korea. Kabali sa mga pinirmahan na kasunduan, iyo ang Memorandum of Understanding sa pagultaran kan Philippine Coast Guard as in Korean Coast Guard para sa maritime cooperation. Memorandum of Understanding on the Economic Innovation Partnership Program sa rupang kasunduan para sa strategic cooperation on critical raw material supply chains. Mientras tanto, kabali pa man sa mga pinirma na kasunduan ang feasibility study of Bataan Nuclear Power Plant, loan agreement on Samal Coastal Road 2 project, Laguna Lakeshore Road Network Phase 1, Panay Guimaras Negros Island Bridges Project as in implementasyon sa pagultaran kan Department of Tourism, Ministry of Culture and Sports as in Tourism kang Republic of Korea. Mientras tanto, matapos sa mga aktibidad sa Manila, naglupad pa siring Ilocos Norte. Sinda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati naman si First Lady Lisa Araneta Marcos para man ibanan. Ang sayang matuang aki na si Sandro Marcos na magsaangat ng Certificate of Candidacy para sa pagdalagan giraray bilang kongresista kang Primer Distrito kan sinambit ng probinsya. Alas 4 rin paghapon, kasugmang Lunes kan magabot ang Presidente asin ang Primera Dama sa Ilocos Norte asin ang diretso sa Comelec Office. Apora sa Presidente asin isposa kani, inibanan man si Sandro, ninda Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manutok, 2nd District Congressman Angelo Barba, as in Vice Governor Cecilian Araneta Marcos. Balik Metro Manila, ang Presidente as in Primera Dama, uniman mabiyay ang mangini sa Lawus para man makatindir sa 44th as in 45th ASEAN Summit and related summit ngunya na Oktubre 8. Alas 5:25 ang oras siya itong mga tugang. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya itong sa lado nasyonal. Uya pa, padalagan man para sa Kongreso si Superstar Nora Honor bilang second nominee ang People's Jam Party List na ganing mas makatabang subot sa mga tiyos sa Pilipinas. Isinangat kang People's Jam Party List ang sayang Certificate of Nomination, Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Kasugma sa Manila Hotel 10 City. Naging emosyonal man si Ate Guy kan magtawag sa iyang halipot na speech matapos ang filing. Nahapot man si Ate Guy kuning kaso manggana ang sayang party list
ano ang sa indang mga planong gibuhon. Sigun ki Atigay para sa industriya kang pelikulong Pilipino sa mga pagribang artista, mga saradit na mga katrabaho sa industriya kang pelikulong Pilipino, sa musika, asin na lalong-lalo na sa mga kaymanwa na ngaipunin tabang ito mga nagtitirios. Dagdag pa niya, inako niya ang pagiging second nominee, ulita halin niya ng pangiturugan na makatabang sa mga kaymanwang Pilipinong nangangaibo. Nangapunan man si dating presidential spokesperson as in legal counsel Salvador Panelo sa Office of the Ombudsman na imbestigaran ang subot unexplained wealth ni Marikina 2nd District Congressman Estela Quimbo. Unsay na sinabi ni Panelo, ki Ombudsman Samuel Baltres, ano tada iniimbestigaran. Sinabi ni inian na bagay na sinabi ni Panelo sa sayang TikTok live. Natuyawan ni Panelo ang biglang pagbabago kang pagbuhay ni Quimbo matapos mag-ari ng batikos halis sa netizens uri sayang maluhong pagbuhay. Binabanatan kaya siya ni Estela Quimbo na nagkakansubot sa street food o ning street food. Nasabi ni Panelo na nagsabing ordinaryong rilo ang sulot kang kongresista ngunyan mamahalo ng rilo. Bagay na dapat subot maimbisigaran anday maipaliwanag na kayamanan kaini. Sabi pa kan Bicolanong abogado. Oya pa, nag-file pa. Liwat mapurbar na mabalik sa Senado si dating Senador Manny Pacquiao kung saan nagsubiterdaban ka sa iyang kandidatura sa huring duwang aldaw kang Certificate of Candidacy filing. Madalagan na sa pagkasenador sa ilalim kang Partido Federal ng Pilipinas, alagad nagbali siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas, suliman sa nagagayon na ekonomiya ka nasyon, asim paglakol ka mga trabaho para sa mga Pilipino. Aminado si Pacquiao na natuyaw niya si Presidente Marcos durante ang presidential election, pero huli sa nahiling niya, ang magayon na sitwasyon ngunyang ka Pilipinas, dapat manggiraray na umawon asin ibanan ini. Tinuyaw ni Pacquiao ang nagkapirang politiko na kada eleksyon, mabubuot asin puro promesa na ginigibong negosyo ang politika. Pinabandong kandidato ng senador sa publiko na dapat imuklat ang mga mata. Ulita ang katotohan subot sa Pilipinas kada eleksyon, ginigibong negosyo ka mga politiko, naghaman sa kwarta, asin na pinag-iisip ang kapakanan asin futuro ka mga namanwa ang Pilipino. Kay puan subot mawara ang korupsyon sa nasyon, ulita ini ang nagpapabagsak sa satuyang ekonomiya. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Nagsangat naman si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Certificate of Candidacy sa Commissioner Election para sa sayang re-election bid sa 2025 midterm election. Kaibalan ni Revilla sa pag-usubitin ng COC ang sayang pamilya, siniman ang sayang abogado, mga aki. Madalagan si Revilla sa ilalim kan Lakas Christian Muslim Democrats, Lakas CMD. Pinakatakulang political party sa nasyon, nasa iyang pinapamayuan. Si Revilla, partigan senatorial ticket, kang alyansa para sa bagong Pilipinas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang. Eksakto alas 5:30 ng pag-aga. Maparagos po mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Good morning sa mga nakaantabay sa tuya sa FB Live. Ay mga kamungon yan na maray na aga sa Saindo. Thank you kasi na pagkantabay. Kita po na ang tabayalan live sa 99.9 WEB FM Kamsur. Hari po dyan sa Rinconada area. 99.3 sa KM Kakampi Partido area. Asin man po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Oy, last dingon yan kan filing kan COC. Tumampo sa mga kandidato na nagpaparadua-dua, asing gustong gibon sekreto ang sa inang pagkandidato, magpasiring ka mo sa kumilik amay-amay.
dahil na magpa-importante. Ang jaon dyan, may pabitin-bitin pa pero ma-file man sana. Babalik kami at yan sa iba pang mga bareta, digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Tugalas Lapas. Kakampi mo. kan COC sa Comelec NCR ang sayang pamilya, ang agom na si dating Senate President Manny Villar, asin mga aki na sinda Senador Mark Villar, tahimik lang asing Congressman Camille Villar. Naging emotional man si Senadora Cynthia matapos magplansar kan sa kandidatura, ulit na ginumduman niya ang sayang ama na naging alkalde kan Las Piñas City. Sinibagbang kang senador ang mga kalaban sa Las Piñas nanangapudan na tapuso na ang political dynasty kansayan ng pamilya. Sigun saya, may konsiderar na legacy asin bakong dynasty ang pinunan kansayang ama na para sa senadora pamana sa sainda kansayang ama na padangaton ang Las Piñas City. Mientras tanto, inot naman nagsaangat ng COC kasugma si Rose Nono Lin bilang representante kan 5th District kan Quezon City. Si Lin agum ni Alan Lim asin pareho sindang isinasabit sa illegal na operasyon ka mga pugo asin formally iskandal. Pigilauman, may mga masangat pa kan COC para man sa pagkakongresista kan Marikina, Parañaque, asin man Pasay City. Target kunyan kan Department of Agriculture na rikasana ang pagkukursin ng bakunahan laban sa African Swine Fever. Gilibo kang ahensya ang pahayag kasunod kan datos na naglangkaw ang antibodies ka mga urig na nainot ng binakunahan kontra sa nasambit ng helang, partikularmente naman sa Lubo, Batangas. Pinag-aadalan naman kang ahensya ang apila ka mga paraataman ng urig asin swine industry sa pagkakagawa ng emergency use authorization kang ESF vaccine. Sa sarong payag, sinabi ni Day Assistant Secretary for Swine and Poultry Constanti Palabrica na nagpaparagos ang saindang vaccination effort. Aktualmente, nabakunahan naman ang nagkaperang urig kaning weekend sa Lipa City sa Batangas. Pasado sa datos kan DA, aros sarong 1,000 urig ang nabakunahan kontra ESF bilang party kan trial. Ikinukonsider man kan sa idang ahensya ang pagbabago sa estratehiya para maparikas ang proseso nin pagbabakuna. O may oras pa duman sa mga motorista. May mangyari naman paglangkaw sa presyo kan mga produktong diesel asing kerosene ngunya na Martes, mentras mayo man pagbago sa presyo kan produktong gasolina. Sa abiso ka mga kumpanyang Shell Philippines, pati naman COL, alas 6 ngunya na pag-aga, ipapautob ang paglangkaw sa presyo nin 1.20 kada litro kan sa ng produktong diesel, mentras tantong may paglangkaw man ng 70 sentimos kada litro kan presyo kan kerosene. Bayo man sumut pagbago sa presyo kan sa mga produktong gasolina. Sinasabing ang nag-list na apat na aldaw na presyo ang petrolyo sa merkado ang ugat kang oil price adjustment. Bayo man nabiso ang iba pang kumpanya ng petrolyo kung igwaman sindang paglangkaw sa presyo sa sinambit na mga produktong petrolyo. Tinabagan subot ni dating Ilocos Sur Governor asin senatorial aspirant Chavit Singson si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kada talikod na 2022 presidential elections. Sayang pagampang sa media matapos sunad ng certificate of candidacy sa pagkasenador kasugmang Oktubre 7, nagpasalamat si Singson dating Presidente Rodrigo Duterte hulita pig-endorso siya kay ni. Kasunod kini, iniras niya ang pagtabang subot kay Marcos kan 2022 election. Matandaan kan September 26, kan opisyal as informal na ipinabisto ni Marcos ang senatorial candidates na pigi-endorsar kang administrasyon. Mientras tanto, mangga naman padaog nagpromesa si Singson na mataw siya ng discounted price nin modernized jeepney unit sa mga jeepney drivers. Biglansar kan Department of Agriculture kasugma Oktubre 7 ang National Livestock and Poultry Bank sa opisina sentral kani duman sa Quezon City. Apura kani, utaraman kani tatawan dalan ang inisyatiba na promesa kan DA sa pagpapakaraykan seguridad sa pagkataw ning poder sa mga parauma asin pagtulod nin pagmantener sa laog ning sektor kan mga hayop asin manok.
Sa temang masaganang panghahayupan, tungo sa bagong Pilipinas, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco J. Lauri Jr. na ang inisyatibo nakasusog sa katayuhan ng administrasyon naghibon globally competitive ang sektor kang agrikultura. Sinisimbagan niya ang matitinding angat arog kan transboundary na hilang sa hayop, pagbabago kang klima, natural na trahedya o kalamidad, asin pabarabagong presyo sa merkado na nagdadala ng dakulang banta sa industriya. Sa mga payag na itinaw ni Undersecretary for Livestock, Geogracia Sabiliano, rinipaso ni Secretary Laurel ang mga mayor na lakdang na ipinapautob kan DA tanganing hampangon ang mga isyo, kabali ang African Swine Fever, asin highly pathogenic avian influenza. Katakot kanina kapunan pamanaan na pamayukan DA para sa pagkakasaro sa laugan sektor ng agrikultura tanganing ibagay ang mga bagong teknolohiya asin pinaka maray na pagkanod sa siyensya nin hayop asin magmaigot para man sa sanong self-sustaining industry kang agrikultura. Dapat subot paragos na magtarabangan tanganing makasabay sa marikas na pagkasenso, sabi pa kan Secretary kan Department of Agriculture. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:47 ang oras yatong unyan. Balikan ta mga reportali sa luwas. Konsyal Lito de Rosario pinaymuti ka ng Bareta na yuan masanli bilang city administrator imbes tinauwan ning special task. Report na yan, Haliki Maico Garcia. Pinamutikan asin may dang katotohan ang mga barbareta na siya ang masangli bilang city administrator kang naga. Yan ang itinawang mensahe ni Konsyal Lito del Rosario kasugma. Ini matapos na magputok ang impormasyon manugod sa masalida daa kay City Administrator Elmer Baldemoro matapos kaning mag-resign sa pwesto asin naglantar ning sertipiko de kandidatura bilang konsyel kan syudad. Imbis inamin nito lits na tinawan siya ning special task kang alkalde kanaga para sa kandidatura kani sa 2025. Sinabi ni Del Rosario na siya da pinapasikaso na maglibot, makikipag-ugnayan sa mga opisyales sakop kan tercer distrito bilang siya ang PCL president kung kaya man masisibot da siya sa field. Sarong indikasyon na dahil niya magagampanan na marahay ang padalagan kang LGU kung siya ang magiging administrator ulit na siya pinapalibot. Pitsa utso ngunya ng huring alda kan Certificate of Candidacy filing saro si Consel Tolit sa 4 na graduating councilors asin saro na day nakapasar sa proseso. Mayo pa ning update kung igwas sa idang masakat ng posisyon o haka-haka sa daman ang tambalang dildil sa 2025. Dagdag na balita sa lado lokal po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Network News. Mayoriya mga punong barangay o kapitan sa Kabusaw, Camarines Sur, yaon gabo sa lindongkan Team 1 Kabusaw. Maretali kim bike, grabito bike. Nagapahayagan ni incumbent Vice Mayor Jose Gil Aguilar kan badwaanin Kabusaw, Camarines Sur kanini ana makaulay kan kakampi patrol makalis ang ginibong pagsunad kan sa indang mga COC kang nagtalikod na aldaw ni Sabado. Sinabi kan opisyal na majority ng kunyan kan siyam ng mga barangay kapitan sa banwaan kan Kabusaw ang sa indanang kaalyado. Parang po, ibabarita ko na din sa Gabos na ang dating kapitan po, duduwa lang, ngunyan, ang enterong barangay kang Kabusaw, solid na po ngunyan, 100%. Bako lang 20%, 100% na po kang punong barangay niya, o natato. Parte kan naging magapahayag ni Vice Mayor Jose Gil Aguilar kanini ana makaulay kan kakampyong patrol dapit sa pagbaralyuhan na sa Timuan Kabusaw kang mayoriyang mga kapitanes di barangay sa naunang bitanang banwaan. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang 10 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Balik kita sa iba pang bareta ko niya sa Lado Nasyonal. Ibinahag ang Commission on Elections kasugmaan na pwede ng bagaton ang diwat na pagdaragan ni Alice Go bilang alkalde kang Bamban Tarlac sa 2025 elections. Ibinahag ni Comelec Chairperson George Irwin Garcia, daw na nga by ministerial duty ang full body na ako ng Certificate of Candidacy ni Go. Pwede man ining maniskulipikan huli sa ginibong pagsipa sa iya
kang Office of the Ombudsman. Alam ko na Agosto, tinanggal kang Ombudsman si Guo bilang alkalde kang Banban, huliban sa grave misconduct, asin pinagbawalan na makatukaw sa anuman na posisyon sa gobyerno. Erot naman sinabi kang abogado na si Stephen David na masundan ning COC ang sayang kliyente. Nakukulong si Guo huliman sa mga kasong may koneksyon sa Pugo Hub sa Bamban, Tarlac. Mientras tanto, matugang, kaipuan ng ireforma ang party list system, hulita ginagamit sa naini karagkaperang political clan para paiwason sa indang puder. Ini sigun ki Senate Minority Leader, Coco Pimentel. Ipinahid ni Pimentel ang esensya kang representasyon kang party list para magrepresentar sa mga trios o mga marginalized sector kan sosyudad sa rinaraot ka na nagkapirang dinastiyang politiko. Nakapalaban sa Article 6 kang 1987 Constitution na ang House of Representatives may party list system sa registered national, regional as in sectoral parties or organizations. Sabi sa saligang batas, ang party list groups maghahali sa labor, peasant, urban poor, indigenous, cultural communities, women, youth as in iba pang sektor, apura sa religious sector. Sigun kay Pimentel, binabaliwala lang ka mga political family ang probisyon sa pagiban kan tatramon na regional na nagbibisto sa pagbilog ng regional party list kung saan ang pamilya political stronghold. Para ireforma ang party list system, sinabi kan senador, dapat nang baguhon ang mismong konstitusyon kan Pilipinas. Mientras tanto, mga tugang, sa mga balita pangunyan sa Lado Nasyonal, Mayo sumot dapat ikahandal ang publiko sa ngunya nalangkaw ang presyo kan galunggong sa merkado. Sigun kisinag Chairman Rosendo Su, mabalik na sa normal sa mga masunod na simana ang mabaskog na presyo kan Gigi o galunggong sa na-experiensyaan na paglangkaw sa presyo kani, naraman kan na maluyan dakop, huliman sa epekto kan naglaog na bagyo sa Pilipinas. Sa mga masunod na simana, oras nagbalik na sa fishing ground ang nasambit ang klase ng sira, siyertong mabarato ginaray ang presyo kan kinukonsiderar na poor man's fish. Inagal kan sinag sa Department of Agriculture pagtaon ng intervensyon sa mga parasira na apektado ka sitwasyon. Araw kang fuel subsidy na ginagamit ka mga parasira sa sadang paglahod sa kadagatan. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pang detalles ka mga barata niya tungkol dyan sa Lado National Pamangkinaray, arestado kang Bureau of Immigration na nasa 192 na foreign national sa ginibong major joint operation na target ang mga individual na impulto sa illegal online scam operation as iba pang immigration violation. Sigun sa BI, ang operasyong ginibo karakterikod na October 3 sa sarong edipisyo na manunuparan sa Senator Hill Puyat Avenue Extension as in Makapagal Boulevard sa Pasay City. Sabi kang immigration, ang misyon ginibo nila bilang kasimbagan sa mga report na nagsasabi sa unauthorized employment as in illegal activities ka mga foreign national na nag-ooperar sa nasyon. Napagnaman na matrayong pong nadakop kan BI Intelligence Division Operatives katabang ang National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice, Interagency Council Against Trafficking, as in Securities and Exchange Commission ang mga nasabit ng foreign nationals na kinabibilangan ka mga Chinese, Vietnamese as iba pang nasyonalidad. Ang sinambit ng mga dayuhan na discovering involved sa unauthorized employment as in illegal operations sa pagbalga sa Philippine Immigration Act. Mientras tanto, inumaman ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado ang matrayumpong joint effort as in tinawan doon na nasabit ng operasyon nagpapahiling sa commitment kang imigrasyon na maimplementar ang immigration laws as in bantayan ang mga border kan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nagtaong kasimbagan si dating Senador Atty. Laila de Lima may koneksyon sa mga buzzer
na nagpuputakti sa sayang pagkatao sa video clip na pigheras ni Dilima. Kasugma, sinabi niyang dahil niya na sana intindiyon ang mga nagbabatikos sa saya, sigun pa Dilima, natud na siyang makaresibi ng mga batikos sali sa ibang tao. Patandaan, dahil pa rin nahaloy, inako na ni Dilima ang alok na maging lead nominee kan mamamayang liberal party list para sa 2025 midterm elections. Sa panahon ka mga angat sa salud, ang PhilHealth mantinidong katabang kang kada Pilipino sa pagkampang sa mga gastuso medikal. Ini ang ipinahayag ni PhilHealth President asin CEO Emmanuel Ledesma Jr. kasabay kang ginibong paglalansar kang PhilHealth nin mas pinahiwas asin mga bagong benepisyo. Basado sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pakusugon ang sistema kan salud sa nasyon, dinagdagan kang PhilHealth din sangkod sa 50% ang benepisyo sa mga hilang na parating nakakapitar sa mga Pilipino, kabaligdi ang pneumonia, severe dengue, stroke, chronic kidney disease, asthma, sepsis, ischemic heart disease, cataract asin hemodialysis. Bago matapos ang taon, sakop lamang kang PhilHealth benefit ang chemotherapy para sa nagkapirang cancers, kabali ang lung, liver, ovary asin prostate. Ipinagbalakiman ng Ledesma na sagot 2026 nakalatag ang pundo para sa benefit package para sa mga Pilipino kaya mayong rason para na magpakonsulta asin magpa-confine. Ipinagmalaki pa kang PhilHealth na ang Pilipinas ang pinakaprimerong nasyon sa Asia Pacific na naglansar ng sarong outpatient therapeutic care package para sa severe acute malnutrition na pinuuna ng ipautob kanagtalikod na Oktubre 1 ngunya na taon. Nasa 7,500 pesos na kantidad din malnutrition package ang pwede maresibi kan mga umboy na edad sangkod 6 na bulan, mientras tanto 17,000 pesos man sa mga may edad anong sangkod sa 6 na bulan sangkod 5 taon. Katuyang kang benepisyong ini na labanan ang malnutrisyon sa mga aki asin bawasan ang pasa ng pinansyal ka mga pamilyang apektado. Bilang kadagdagan, hinali naman ang patakaran sa single period of confinement, tangaling matabangan ang mga biyembrong nangay puling dagos-dagos na burulungan. Mahalang kaumaling 59% ang benepisyo para sa hemodialysis, pag-alis sa 4,000 pesos, mahigit ng 6,350 pesos kada dialysis na pinuunan mamatian ka mga pasyente po Nobyembre. Huli kani, abuto na ng halos 1 million pesos kada taon. Ang benepisyo sa kada dialysis patient na makaresibi man ng kabilukan na 156 dialysis treatment kada taon. Ibinahayag ni Ledesma, pinahiwas man ang programang konsulta na nagtataon ng libreng konsultasyon, diagnostic test, asin man mga bulong Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kabali si Senador o dating Senador Bam Aquino sa matyagang naghalat para man magampang sa mga miyembros kan media sa tawag ang panagos na pagdagsa ka mga kandidato na nagsusunod ng Certificate of Candidacy as in Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance and Nomination kasugma sa Manila Hotel 10 City. Sa sayang pagbabalik sa Senado, kung siswertehon, liwat sisiguruhon niya na matawan atensyon ang mga importanteng bagay. Sigun kibam, naipasar niya kay ito ang libreng koleyo asing gusto niyang itambal kani o itambal digdi ang itampaligdi sa nunglay na masigurong iguan trabaho ang mga hobines. Sinabi pa ni Bam Aquino, preparado siya sa kampanya o mas preparado siya na magsilbi sa mga namanawaan. Nakapera sa naman sa naging lay kan dating senador ang Go Negosyo Act na nagatabang sa mga microfinancer o mga finance sector as mga benepisyaryo sa pagtulod kan Microfinance Institute NGOs Act. Kabali man sa sayang naging lay ang Custom Modernization and Tariff Act as in Department of Information and Communication Technology Act asing kadakol pang iba. Padalagan senador mula na 2025 bilang independent si Bam Aquino. Ano taday na ginagamit si liberal? Ano nangyari sa liberal? Mientras tanto, sa mga ultimong bareta niya tungkol yan, tigilipaso na kan Philippine Ports Authority ang bagong pulisya tanganing mapugulan ng mga importer na gibon storage ang mga pantalan.
Narisa kang PPA na nagkapang importer ang ipinapaabot ni Nasarong bulan bago mag-subiter ng import entries sa cargo dawa na ibaba na sa pantalan asa na mga pig importar. Ang filing of entry punang ang pagproseso kan BOC. Ipinahayag na itinataw ninda sa Department of Agriculture ang listahan kang binding consignees na day nagtrayumpong maghakot ng lampas sa 500 o 520 foot equivalent units ning shipments kang bagas sa sinima pang produktong agrikultura sa Manila Port kan nagtalikod na bulan. Ini ang Kakampi Network News. Oras siya ito kunya matugang, igwara kitang 1 minuto makalampas ang alas 6 ng pag-aga. Mapanago sa mga bareta sa Kakampi Network News, kunyang pong Martes, Oktubre 8, taon 2024. At yan po, kaibanan ta mga baretang halis sa mga kakamping radyo. Mga baretang tinipon kan DWEB-FM Gamsur, dyan po sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi, dyan po sa Partido area. Asinman mga baretang halis sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. At yan sa samayang pagbabalik, digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. During that meeting also ko nag-manifest na suporta si former mayor lang sa mga bigatag, including sa mga katunuan iriga. Tinawang doon ni Oliva na igwaman garong pagpapahayag ng suportan dating alkalde sa Timuan Iriga alagad para sa iya, day man ini nangangulugan na mamumugtak na sa alanganon entonces ang mga ginibong legislative inquiry kan sanggunang panglunsod kan syudad ni Iriga sa mga anomalya na nangyari sa nakalis na administrasyon asin inisigon sa alkalde Padagos man Giraray. Piglinaw pa kani na igwa kayang mga nagsasabi na ansaro sa mga kondisyones sa sering nalakdang ni Madal Alfilor iyon na bawion ang mga kaso kontra sa iya asin mga pag-iriba kani na para kay Mayor Oliva bakong madaling gibuhon sa rasonaan mga kaso nakasangat na sa ombudsman. This does not compromise. At kung tinunang ka, ginubo, ang dating Vice Mayor Excel, referring to the legislative inquiry on the anomalous transactions that were conducted by the former administration. So, Padagos po, wali, ano sinasabi ka na iba, ano isa na kondisyon, the pooling, pag-withdraw ng mga kaso. Iba ba ang akal sa balik? Dahil file na ito sa iba, sa Office of the Ombudsman, and ang aming Ombudsman, nagpapatol sa mga anonymous complainants o at pang maksud sa mga ebidensya. Parte ka mga naging paeg ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva. Mientras tanto, piglinaw pa ni Oliva na mayo man siya sa naglawas na retratong inaapod na unity meeting. Kaya malinaw na bako siyang parte ka nasabi ng pagtitripon asin mayo siya nin anuman na papel sa anuman ng mga kondisyon o areglo na sinasabing nahaman sa sirang pag-urulay para sa iya sa indang pinagpunan an anuman na marin mga gibo para sa lokal na gobyerno konsidad asin sa sendan mga konstituentes. Sinabi pa kani sa mga nag-aadit na sinda posibleng masakripisyo huli sa sirang pangyayari sa batalya ng politika sa siyudad sa San Rinconada, sinuguro kan alkalde na sinda sa Arriba Administration na ninindugan sa mga tultol asin senserong nangyaring pag-uurulay na mayo inin-efekto sa mga kinaulay ninda kan mga nakalis na mga aldaw. DWEB-FM Rinconada Kakampi Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidigi sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 14 magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Pag-alis sa Rinconada, isunod niya ito mga bareta ang tinipon man kan KM Kakampi duman sa partido. Ramon niya ito, kay Barang taluban si Frank Sotero. Partido, go ahead. Nakamping Juni ng mga baratang tinaripon kikandidi sa partido area. Nilalauman kan kampo kan Timuan Kamsuram, plano kan kampo kan o kampo ni Arnie Fantabella na pag-question sa residensya.
ni Marco Gumabaw, kandidato pagka-kongresista sa partido area. And bagi na pinagtubunan doon ni Congressman Alvin Villafuerte, kandidato pagka-gobernador kan Timuan Kamsur, asin presidente ka National Unity Party. Sigon ki Villafuerte, kantupan hindi pinag-aandaman ini, ulit na record na kan mga Fuentebella na tuyong eleksyon. Question nun sa COMELEC ang presidency kan sa iya mga kalaban sa politika. Itinawang hemplo ni Villafuerte ang ginibong pag-question kanto kaan mga Fuentebella sa residency bagin sa citizenship ni Aga Bulak alagad ay managtrayumpo magirumduman. Sa sarong entrevista kay Fuentebella kan sarong istasyon sa Naga, diretsa na sinabi kay niya na baso na din ang reklamo sa COMELEC na nagkukasyon sa residency ni Gubabaw. Uyan at particle pahig ni Enesin Kasimbagan ni Congressman Alvin Villafuerte. Well, alam naman namin, ma-file ng disqualification kay Marco, magka-question ng residency, magka-question ng mga kung ano-ano. Ginibo man yan kay Aga, sa iba. Anticipated na po namin yan. Hamon ko kay Arnie, hindi mag-file ka. Pinapatunay, natakot siya. Yan man lang ang mga style ni Arnie. Hindi naman yan, lumalaban ng patas yan, mga pa-file ng disqualification, kakasuhan yung mga kalaban. Kasi pag nakikita niya itsura niya sa salamin, kaya man siya konbinsido na talagang nagagana siya. Nagagana sinda dahil tinatakot ninda ang tao. Parte ka naman naging pahayag ni Congressman Alvin Villafuerte, kandidato pagkagobernador sa Lindong kan Team 1 Kamsura. Ratsada, kan mga report gikan sa pag-iriba sa luwas, 29 pesos na kada kilo nin bagas. Nakatalandang ipabakal kaniya Bicol sa Kamsur, sa iba pang lugar. Detalles, Rene Orellosa. Ipinahayag ka National Irrigation Administration o niya Bicol na nakatalaan na magpabakal ni na bagong bayaning magsasaka o BBM rice na nagkakatinad na 29 pesos kada kilo ang sinangayin sa nagkapirang lugar din sa Bicol Region kay mana ng probinsya kan Camarines Sur. Pikon kini Bicol General Manager Gaudencio de Vera nakatalaan ni pabakal na sambit ng magas ko dyan na bulan doon sa uligli sa probinsya kan Camarines Sur sa Albayasin na probinsya kan Sorsogon. Maabot kang niya Bicol na may pabakalan na baratong magas sa mga perang mga lugar sa Bicol. Asin may pahayod sa publiko na seryoso ang gobyerno sa pagtaunin abot na kayang kantidad din magas na. Sa paabot na Oktubre 12 sagkuda 13 papabakalan baratong magas sa Albayasin sa Oktubre 17 man sa Banuan kan Magaraw Camarines Sur. Kuha man ang schedule sa Banuan kan Libmanan Camarines Sur sinuban Sorsogon na bulan. Alagad mayo pang eksaktong petsa. Naging nga posible na pagpapabakalin na maratong magasinuli sa NIAS rice contract farming kanayin siya. Katuwangan Irrigators Association of Members sa Bicol. Pinagdaw na doon kaniya Bicol na ang mga senior citizens, persons with disabilities o PWDs, solo parents, asin mga miyembro kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Ang prioridad na mapabakalan kanimentras na 35 pesos walang kada kilo ang bagas sa paraman o ang i-o-preserman sa mga usap publiko. Dugang na barata para sa kakampi Network News, Rene Orellosa. LTO Patrol Outreach Program, formalmenteng gigibuhon sinpupo ng daa sa Gadgetora de Camarines Sur Aldaw. Detalles kan barata, Dads Prado. Formalmente nagigibuhon, asin na pupunan ko niya na Aldaw, Oktubre 8 hanggang 11, 2024, na LTOE Patrol Outreach sa program sa Banawang ka nag-Gadgetora na Camarines Sur. Sigon sa informasyon ini sarong programa na hatod kan lokal na gobyerno mamay ni Mayor Lina San Luis, katawang sibay sa Mayor Marcelo Arandon sa pagkipagtabangan kan Land Transportation Office sa Regional Office 5. Ang katuyang kay niya na mairan niya ang serbisyo sa mga tao para magkaigwan na likay asin matanos na tinampo, asin matabangan ang mga namamanuan, sana sabing banuan na makaiwital sa dakulang multa o pinalidad tansay ng mga lunadan. Ang mga serbisyo na itatayo, ang mga minasunod, application para sa student permit, pag-renew ka na driver's license, non-professional, as in professional, o pag-duplicate ka lisensya basta na-expired ang lisensya sa 2 taon. Pag-renew ka na delinquent na registrado na mga motor vehicles, pag-rebay ka student permits, pasiring sa non-professional, as in professional license. Dakula man natabang ini sa mga taga-Banwa ang kan Gadgetora, minorita sindad na inakaipuan na magkapasiring pa sa LTO District Office na nakabasa sa Banwa ang kan Tigawo na Camarines Sur. Mientras tanto, pinaginaw pamang kan na LGU Gadgetora na nasabing aktibidad bakong libre.
para sa Kakampi Network News dad sa Prado. Kakampi mo. Ultimong barata gunyan, baga nagsunod din COC sa Banwanin Sangay. Nas 21 pa sa nasa kadkasad ba. Detalyas kan barata, Dino Riana. May 21 pa sana mga kandidato na nakapagsulod na kan sa indang Certificate of Candidacy COC sa Comelec sa Banwanin Sangay, Camarines Sur. Ina naging pahayag sa Kakampi News ni Mrs. Jocelyn Garcetorena, Comelec Officer kan Banwanin Sangay, Camarines Sur, sa entrevista kan Kakampi News kasugmang pagkaga. Susog sa pahayag ni sagkod kasugmang pagkaaga 21 pa sana ang mga nakapagsulod din COC sa sandang opisina kung saan 10 digdiang gikan sa federal o Partido Federal ng Pilipinas, asin man ang 10 gikan man sa National Unity Party o Team 1 Chamsur, mantang igwa manin sarong independente para man sa kargong kagawad. Sigun pa sa pahayag ni Mrs. Garcia Torrena, subuot naglalaom sinda na ngunya na ultimong aldaw, may mga masunod pa man ng COC, asin mahabol pa sa huring aldaw kan pagsaro na din kani. Basado pa man sa pahayag kan sinabitang opisyal, siring kang nakapalaman sa indang kasubuan, masarado sinda alas 5 nin o masarado sinda sa pag-ako kana mga mapile nin COC eksakto alas 5 nin pagkahapon. Alagad kung igwa pasubot ni mga nakalinya o bagaman mayroon na mga nakalista sa indang o sa indang listahan ay na sa bisinidad dawa lagpas ng alas 5 ako og mudaron pa man subot girarin nida. Uyan mga pahayag ni Mrs. Jocelyn Garcetorena. 10 plus 10, 21. 10 candidates sa National Unity Party and there are also 10 candidates sa Partido Federal Party. And then may saro na independent candidate for municipal councilors. As of this morning, naghalat po kami pangunyan and then tomorrow. Party kay mariging pahayag ni Mrs. Jocelyn Garcetorena, ang Comelec Officer ng Banwanin Sangay, Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Loriana Marenaga. Kakampi Johnny ng mga baratang tinaripon kikaliti sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po, si Frank Sotero. Kakampi Network News Network News. Thank you, Frank. Hali dyan sa KM Kakampi Partido, alas 6:22 oras. Ngunyan, isunod na mga balita ng Tripon kan BBS FM. Sa Naga City kay Barang Tarban Ngunyan si Oka Esmenda. Oka? BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi June. Uyanaan na mga bareta gikandigdi sa PBS 91.9 DWLB Naga sa pangaran ni Junel Cuba. Mayoralty candidate asin dating Vice President Leni Robredo aadalan subot ang sugal na waiting o STL. Igdi sa siyudad ni Naga kung hahalion oras na siya ang mangkana ni na alkalde kan siyudad. Matatandaan, tagob-tagob ni na problemang idinaklag ang dating Vice President sa presenteng administrasyon kabali na ang sugal na waiting. Asin inisubot sa iyang aadalan kung hahalion totalmente sa siyudad ni Naga. Sa iba pang ditalikan na mga pareta, pinagtutuyaw niyan ang liderato ka na PNP. Ning huli sa day subot ini nahihiling, kan PNP naga ang rampanting pagkalat kan mga kababaihan nagpapabakalin panandali ang kaugmahan na mismo nasa likuran na kan na PNP Naga Central asin Substation number 1 ang mga babae na nahihiling na nag-aalok din na panandali ang kaugmahan sa mga nag-aaging mga motorista, sirigman mga naka-auto sa nasampitan ng lugar. Naging katutuyawan mo niyan ang napagkalat kan mga kababaihan na dati yaon sa plaza alagad ini naglipat na diyan mismo sa likuran kan Substation number 1. Sa iba pang ditalikan mga parata, DSWD Regional Director Norman Laurio naghagad ng dispensa sa mga taga-media na dahil nakapali o dahil nakapiaw kanakaging aldaw sa AKA para sa mga taga-media. Alagad siniguro kayo ni na sa gabos na sa masunod makakabali na sa bulan ng Enero. Matatandaan na konsain ang AKA para sa media ang pipira lang sabot ang nakakaaram. Alagad pinag-ako man giraray si mga taga-media na nag-walk-in sa opisina kan TSWD
sa bulan ng Enero, liwat na magkakaigwakan siring na programa para sa mga taga-media. Parenta hali sa pag-iriba sa luwas sa PNP mayupang namumonitor na untoward incident katakod kan COC filing. Boyet Maderes sa detalye. Mayo pa sa kunya na monitor ang PNP Camarines Sur dapit sa mga untoward incidents kunya nagpapadagos ang filing kan certificate of candidacy kung saan masasabing generally peaceful. Sigun kay Police Captain Sherilyn Samunti, PI o kan CSPPO kung may mga na-report ng panalaksak, mga nadukaya na bangkay sa probinsya aron sa siyudad kan Irga. Sarong nalalapa ng lawas kan tao na hiling may ining koleksyon sa eleksyon. O nang siguro na naka-alert po sila. Pwede kayan, saro sa babantayan ang mga posibleng rally o pagluluwasan kan mga grupo para mga pudan niya na eleksyon. O nang ngunyan pa lang, maliga na ang mga aspiranting kandidato o mga politiko. Hihilingon ko may permit hali sa local government ang sarong grupo asin siguraduhon na dae makakaabala para sa Business News. Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang ditalikan mga bareta, baklag kasama mga driver's license sa card sa Kabikulan, posibleng magbaba. Detalye, Daryl Banyas. Tangali na mapababaan baklag kan mga driver's license card digdi sa Kabikulan, inanunsyar kan opisina kan LTO Regional Office 5 sa pangilot ni Regional Director Francisco Rantes na bukas ang sa ilang mga district offices sa Rion sa mga aldaw kan Sabado, alas 8 ng aga hasta alas 12 ng udto. Tangarig sana na mag-imprenta kan driver's license card. Ano opisina kan LTO na binukasan kada Sabado, ang mga district offices sa probinsya ng Albay asin Sorsogon. Mantang digdi sa probinsya ng Camarines Sur, an Iriga City, Partido Office, Naga City, Ragay, Pamplona, asin ang Siri District Office. Man ang Verac sa Catanduanes, Masbate City, asin ang Daet District Office sa Camarines Norte. Ang mga makuroan ng license card, kaipuan sa nang ipresentar ang temporary card na ipigtaos sa inda. Kasunod kayo ni pinahayag ang LTO Bicol na ipiglansar maninda ka nagtalikod na simana ang plate verification system kung saan sa paagi ka ini mas kaskas na mabiberipikar ang status kan mga plaka kan mga behikulo digdi sa Rion Bicol. Mag-access sa nadaa sa paagi kan pag-click sa ltoregion5.com/plate inquiry. Para sa Kampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa natatadang pareta, mga tauhan ka na DSWD mismo na nagaluwas asin nag-iipalwara ka na mga makakapali sa social pension na kung saan nagkakaigwanin house-to-house visitation na mga empleyado kan DSWD tanganing hanapon ang mga senior citizen na mayo nin anuman na pensyon na nakukuha sa anuman na ahinsya kan gobyerno. Ang partikular na ang SSS, seringman na gikan pa sa iba pang mga pensyon ang social pension, inisip mga senior citizen na mayo ning trabaho o kaya mayo ning nahulugan ning anuman na insurance na makukuha bilang miyembro kan social pension kan DSWD. Yan tawi yun ang katirpunan kan mga bareta ligdi sa PBS sa DWLB sa pangaran ni Junel Cuba. Ako po si Oscar Esmenda. Salamat. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you sa imo, Oka. Makapagliban dyan sa BBS FM Naga. Oras ko niya mga tugang. Alas 6:29 na po ni pag-aaga. At yan mabalik kita para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News kunyang pong Martes. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Asin pa si Kagawad Dudit Biltran. Sinadiasin sa si Biltran, inot naman nagpayag na masuporta sinda sa mga pipili ni Robredo asin day na mga kandidato bilang respeto sa proseso. Alagad matapos matid-atid kanduwa, napagaraman na liwat ginari sindang mga kandidato
para sa inang reeleksyon. Apora kini Asis, asimbiltan, dahil man pigahali ang pagkandidato ni last termer Councilor Lito del Rosario asin Badong del Castillo sa posisyon bilang alkalde o vice-alkalde. Sagod ngunyan, kadakol ang day kumbinsido sa pagbali ni Robredo sa sayang lineup, karga parang incumbent na city councilor na inot naman na pigsautan na imbulto sa korupsyon sa City Hall. Winal daw ang huring filing kan COC sa Comelec. Asin hindi maaraman kung dagos managad, ma-file ka silang kandidatura ang mga nagkarata sa proseso ni Bredo. Asin kung mangyari ni, pwede mabilog ang Team Tumang kontra sa Team Naga. Mientras tanto, inangat ni Congressman Elry Villafuerte, kandidato bilang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur, si Congressman Arnie Fuentebella na iyon nalugod ang lumaban sa iya sa pagkagobernador sa maabot na eleksyon. Yan matapos sa palabanon ni Fuentebella, si Bong Rodriguez na mayo mamporsa sin baluyang kandidato sa paboto ng eleksyon sa kargong pagkagobernador. Ang angat ni Congressman Elry Villafuerte ki Fuentebella, kasunod kang pagminos kani sa kandidatura ni Marco Gumabaw, asin ang parati na sa nasubot artista ang ipinapalaban sa mga Fuentebella. Huli ka rin sinabi ni Congressman Elry Villafuerte. Asin hinapot si Fuentebella kung taano kung isa-isa na sana ang pinapasabat sa mga Villafuerte pag-eleksyon. Ano ta day na bako na sana niya lumaban sa pagkandidato bilang gobernador. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte may panahon na o may panahon pa para bago ni Fuentebella ang sayang kandidatura sa pagdalagan bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Matandaan, sa nakalis na mga eleksyon asin sa mga laban sa mga Villafuerte, pira naman Fuentebella ang nagsabat, anas nagkararata. Uya si Congressman Elry Villafuerte. Punto na po dati. Saka sinasabi niya wala na bang panglaban, yan man ang hapot ko sa iya. Wala ka na bang panglaban sa Villafuerte na naghahanap ka ng mga araw ni Bong Rodriguez? Dapat hamon ko kay Arnie, may panahon pa, siya maglaban sa Villafuerte. Inahamon ko si Arnie ngayon. Arnie Fuentebella, inahamon pa ka. Kung talagang kadakol kang nagibo dyan sa partido, maurag ka, mag-file ka, ikalumaban sa Kuya Elry Villafuerte. Hamon ko sa imo. Kung di ka mag-file, talagang hambog ka sana. Kasi ang Villafuerte, kami, kaya namin pa harap ko na makikisay, nakadakol kaming natatabagan nagigibo. Mas dakol kaming nagigibo sa mga Fuentebella. Maski haloy na sila dyan sa politika 116 years. Hinahamon ko si Arnie Fuentebella, maglaban ka. Maski si Say na Fuentebella, naglaban na bagayan si Arnie kay Mig Villafuerte. Si Mig Villafuerte, baguhan, hoben, dinaog. Si Arnie Fuentebella, miski sa partido. Anong kahumbugan ni Arnie po? Ako, tinataram ko lang katotohanan. Nung hinat ako naglaban po sa politika, baguhan po ako, kalaban ko, Congressman Wimpy. Daog bagayan si Wimpy? Yung amabagan ni Arnie, yung si Noli Fuentebella, bukag senior baga, naglaban baga sa kuyang ama yan, 4 na agila, daog baga. So, tinaog ng ama ko yung ama niya, tinaog ko si Wimpy, dinaog ni Wimpy si Arnie. Utro lang, inahamon ko po yan si Arnie, may panahon pa, ika ang maglaban sa pagkagobernador kung talagang maurag ka. Yan man lang ang simbag ko sa iya. Saka sinasabi niya, artista lang, pero di iniinsulto niya ang taong bayan. Bakit, Frank? News. Partiyan kang angat ni Congressman Elry Villafuerte ki Congressman Arnie Fuentebella sa pagsabat sa iya sa pagkagobernador kan Camarines Sur sa maabot na eleksyon. Balita na sa ruwas kang Pilipinas ngunyan, gadan ang duwan Chinese nationals matapos ang nangyaring pagsabog duman sa Pakistan. Ang sinambitang insidente, pinagtutuburan sa nung suicide attack asin nangyari sa Karachi Airport sa Pakistan. Abuton man sa 10 mga persona na irido kung saan ang sarong bangkay pinagtutubunan iyong suspect. Ipinahid kan Chinese Embassy sa Pakistan na ang insidente sarong klase ding terrorist attack na ang target iyong convoy kan Chinese engineers na nagkatrabaho sa power project duman sa CD province. Inakumang kan Balochistan Liberation Army ang sinambitang insidente
kung ang nagkudusin ng pag-atake iyo ang grupong Syad Pahad. Sa tuyang baretang sports ngunyan, nagibuning istorya si LeBron James asin aki niyang si Bronny James Jr. bilang enot na father and son na sabay nagkawat sa sarong NBA game. Nangyari ini sa 114 kontra 118 na preseason loss kan Los Angeles Lakers sa Phoenix Suns duman sa Acrisure Arena. Ginibo ni James asin Bronny ang historic moment sa pagpun kang second quarter kan maglaog sa kawat ang 22 anyos na rookie para makaibanan ang sayang 39 anyos na ama sa court. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Iyan na po mga baretang sa na tabayaran sa Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Martes, Oktubre 8, taon 2024. Mga baretang sa na tabayaran sa mga Kakamping Radio Live kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Lingkodada, 99.3 sa KM Kakampi sa Partido Area, asin man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarap bukang video na puwersa kan Kakampi Network News, asin mga Kakamping Radio. Hali po rin sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City kay barang ko si Iban Bulawan sa Radio Teknika. Ako po si June Bernas. Maabaros ka sa pagkantabay sa kung sa mga sunudyatong pagatuding amay ng mga bareta. Mga baretang on-air online, digdi sa Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.